Chapter 21. Scarlet POV. 3 months later. Sweetie. What happened? Masama ba ang iyong pakiramdam? Natatarantang tanong ni Patrick sa akin. Hindi ko na pinakinggan ang kanyang sinabi at nagmamadali akong tumakbo sa may lababo. Hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam, parang may kung anong hinahalukay sa loob ng aking sikmura na hindi ko maipaliwanag. Ngayon lang naman nangyari ito sa akin. Dati naman hindi ako mapili sa mga pagkain kung ano ang hinahain ni Patrick, kinakain ko naman. Natuto na din kasi itong magluto, kaya minsan kapag nauna itong gumising siya na ang nagluluto ng almusal. Medyo late na rin kasi ang aking gising kanina dahil parang ang bigat ng aking pakiramdam. Lalo na, nalanghap ko ang amoy ng bawang kanina, parang bumabaliktad ang aking sikmura. Scarlett, ano ba kasi ang nangyari? Ano ba ang iyong nararamdaman? Sabihin mo sa akin ngayon. Ang aga-aga nagsusuka ka na? Seryosong tanong ulit nito sa akin habang inalalayan ako papuntang sala. Pat, sobrang sama ng aking pakiramdam. Ngayon lang naman ito nangyari sa akin eh. Parang hinahalukay ang aking sikmura na hindi ko maintindihan. Naluluha kong sagot kay Patrick. Hindi ko na maliyan na napapaluha na pala ako kanina habang dumuduwal ako sa may lababo. Nanginginig din ang aking tuhod sa kakaduwal pero wala naman akong nailabas at puro lang naman laway. Hindi mo na ako papasok ngayon at kailangan natin pumunta ng hospital para samahan ka, kailangan mong magpa-check up. Sweetie, masama na pala ang iyong pakiramdam, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Wika nito. Iiling-iling naman ako dito. Patrick. Ayaw kong pumunta ng hospital. Tanging sagot ko dito. Napakunot naman ang noo nito habang nakatitig sa akin. At bakit ayaw mong pumunta ng hospital? Nag-aalala lang ako sa iyo, sweetie, baka kung ano na yan. Seryosong sagot nito. Tinitigan ko naman ito sa mga mata. Basta. Ayaw kong pumunta ng hospital dahil takot ako sa karayom, baka turukan pa ako. Seryoso kong sagot dito habang nakayuko. What? Takot ka sa karayom? Samantalang sa alaga ko hindi ka takot, it's even bigger. Nakangiti nitong sagot sa akin habang napatakip ng kanyang bibig. Pinandilatan ko naman ito ng mata. Stop it. Nagawa mo pa talaga magbiro, Patrick, na ganito na nga ang aking pakiramdam. Wika ko dito. Niyakap naman ako ni Patrick at hinalikan ng aking noo. Sorry na, sweetie, pinapatawa lang kita. Late ka na, Patrick, pumasok ka na. Ako na ang bahala dito. Bukas na ako papasok, sweetie, may pinagkatiwalaan naman akong tauhan doon kaya walang problema. Pwede ka naman pumasok ngayong araw, Pat, don't worry, kayang-kaya ko ito. I answer here. Nakita ko naman ang sobrang pag-alala sa mukha ni Patrick at parang hindi ito mapakali. No, sweetie. Dito lang ako at aalagaan kita. Anyway, ano ba ang gusto mong kainin ngayon? You want me to buy you some fruits? Tanong nito sa akin. Tumango naman ako dito habang may nakaguhit na ngiti sa aking labi. I'm just happy lang dahil sa suggestion ni Patrick. Sige, Patrick, ibili mo ako ng mga prutas at saka dumaan ka ng Mercury at bumili ka ng pregnancy test. Sagot ko naman. Nakita ko naman ang pagtataka sa mukha nito. Scarlett, bakit ka magpabili ng PT? You mean, magiging tatay na ako? Excited nitong sagot sa akin. Hindi pa naman tayo sure eh. Kaya nga need ko mag-PT para malaman ko. Sagot ko dito. Hindi, pupunta tayo ngayon sa doktor para malaman natin. At para marisitahan ka ng pwede mong inumin. Wika ni Patrick at kaagad na kinuha ang susi ng kotse sa table. Wala na akong magagawa at nagpatianod na lang na sumunod sa kanya.
Alangan naman magprotesta pa ako baka lalo lang hahaba ang usapan namin. Pagdating namin ng hospital agad naman akong inasikaso ng doktor. Kinuhanan lang ako ng test at naghintay lang kami saglit. Siyempre habang tinuturukan ako ng karayom nakasubsob naman ang mukha ko sa dibdib ni Patrick dahil sa kaba. Medyo malakas naman ang aking loob dahil nandyan naman siya palagi at nakaalalay sa akin. Mga ilang minuto din ang aming paghihintay at maya-maya ay dumating na nga ang results ng mga test. Congratulations Mr. Javier, buntis si Mrs. at 2 buwan na. Wika ng doktor habang nakangiti ito sa aming dalawa ni Patrick. Napatulala naman akong napatitig dito at hindi makapaniwala. Sweetie narinig mo yung sabi ni Doc? 2 months ka na palang nagdadalang tao at hindi mo alam yon? Excited na wika nito sa akin. Napansin ko naman ang doktor pagkatapos nitong sabihin ang result sa amin nagpaalam lang ito saglit. Patrick paano na ito? 1 taon na lang para makapagmarcha ako tapos malaman ko na buntis pala ako? Wala sa sarili na sagot ko dito. Nginitian naman ako ni Patrick at pinindot ang dulo ng ilong ko. Sweetie huwag ka muna mag-isip masyado ha, mamaya pag-uusapan natin ang mga bagay na iyan. Tanging sagot ni Patrick at niyakap ako nito ng mahigpit. Napakalas naman ito ng yakap sa akin nang biglang magsalita ang doktor sa aming likuran. Mrs. next month bumalik ka dito sa akin dahil mag3 buwan na ang iyong tiyan. Ito yung mga vitamins na dapat mong inumin at kailangan ng iyong katawan ang may ganitong food na may makukuhanan mo ng mga natural vitamins. Like calcium, vitamin D and protein Mrs. ha. Pagpapaliwanag ng doktor sa akin. Tumango na lang ako dito kahit hindi ko masyado naintindihan ang kanyang sinasabi dahil parang lumilipad ang akin isipan. Parang pakiramdam ko bigla akong nanghina sa mga nangyari. Napansin ko na lang na hinawakan ni Patrick ang aking kamay at papunta na kami ng kotse. Pagpasok ko sa loob ng kotse parang gusto ko naman umiyak. Sweetie okay ka lang ba? Bakit parang kanina ka pa hindi umiimik dyan? Tanong nito sa akin. Hindi ko naman napigilan na pamatak ang luha sa aking mga mata. Okay lang ako Patrick, parang naguguluhan lang kasi ako sa mga nangyari. Akala ko kasi kapag sinasabing mabuntis okay lang. Pero kapag nangyari na pala talaga, magkaiba pala talaga ang mga totoong nangyari at sa mga sinasabi pa lang. Seryosong sagot ko naman. Nginitian naman ako ni Patrick habang hinawakan niya ang aking kamay. Sweetie hindi ka nag-iisa sa laban na yan. Sa tingin mo ba pababayaan kita? Nandito ako sa tabi mo at handang umalalay sa iyo palagi. Malambing na sagot nito sa akin habang pinipisil ang aking palad. Huminga naman ako ng malalim na parang nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Oo nga naman, bakit nga ako mag-aalala may ama naman ang aking dinadala? At isa pa, alam kong hindi ako pababayaan ni Patrick at ang aming magiging anak. Okay na ako Pat, pwede na ba tayong umuwi? Gusto ko na kasing magpahinga Wika ko dito at hinalikan ito sa pisngi. Nabigla naman si Patrick sa aking ginawa at iiling-iling na lang ito habang nakangiti. Nag-umpisa na rin itong mag-drive upang makauwi na rin kami sa kondo. Hindi ko naman pala kailangan problemahin ang aking pagbubuntis, kayang-kaya naman akong buhayin ni Patrick at ang magiging baby namin. At alam ko na bibigyan naman niya ito ng magandang kinabukasan dahil may sarili naman itong negosyo. Hindi lang talaga siguro ako sanay na yung responsibilidad ko iba ang gumawa. Ngayon ko lang naisip na magkasama na pala kami ni Patrick sa magiging hamon namin sa buhay. Pagdating namin ni Patrick sa kondo, kaagad ako nitong inalalayan patungong sala at dali-dali itong pumunta sa kitchen at kumuha ng tubig. Parang masyado namang OE itong si Patrick dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Pat, huwag mo akong masyadong binibibi, baka masasanay ako Baka hindi ka na makapasok niyan at hanap-hanapin ko ang ganyang pag-aalaga.
Tugon ko dito. Kinintala naman ako ng halik nito sa labi. Sweetie, walang problema sa akin kahit hindi muna ako pumasok basta maalagaan lang kita. Alam mo ba Scarlett, sobrang saya ko kasi ilang buwan na lang magiging proud tatay na ako? Pagmamalaking sagot nito sa akin at parang tuwang-tuwa pa. Hindi ko talaga akalain, Patrick, na makabuo ka kaagad, ilang buwan pa lang tayong nagsama. Diyos me naman. Wika ko dito. Ngingiti-ngiti naman ito habang nakatitig sa akin. Ang ibig sabihin lang nun, sweetie, ay nagbunga na ang ating pagmamahalang dalawa. Sagot nito habang kumikindat. Inirapan ko naman ito. Ang sabihin mo, Mael, bog ka lang talaga kaya nabuntis mo ako kagad. Ikaw ba naman gabi-gabihin? Tugon ko naman dito. Huwag ka namang ganyan, sweetie, masyado mo namang sineseryoso. At least sa'yo lang ako naging ganyan. Saad nito habang napakamot sa kanyang ulo. Totoo naman eh. Hindi mo pa nga ako pinamarcha, may 1 taon pa bago ako mag-graduate, Patrick. Pagbibiro kong sagot dito. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni Patrick habang nakatingin sa akin. Nagsisisi ka ba, sweetie, dahil nabuntis kita ng maaga? Wala namang problema yon dahil 1 taon na lang naman eh. At isa pa, hindi naman hadlang ang magkaroon ng baby para hindi ka makapagtapos. Seryosong tugon nito sa akin. Ngumiti naman ako nito at agad na niyakap. Hindi naman ako nagsisisi, Pat, ayos lang kahit mauna ang mga kabatch ko ngayon. Sagot ko dito. Nginitian naman ako ni Patrick na parang may ibig sabihin. You mean, dito ka na lang muna sa bahay at hindi ka muna papasok sa school? Ayos lang ba sa'yo, sweetie? Anyway, bukas na bukas din, sweetie, aayusin natin ang mga papel sa kasal. At huwag na nating hintayin pa na lumaki pa yung tiyan mo bago tayo magpakasal. Seryosong wika ni Patrick habang nakatingin sa akin. Gulat naman akong nakatitig sa kanya. Ano? Magpakasal tayo? Seryoso ka ba, Patrick? Pautal-utal ko namang sagot dito. Oh, bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin, Scarlett? Seryosong tanong naman ito sa akin. Umiling-iling naman ako dito habang nagbabadya na naman tumulo ang aking luha na namumuo sa aking mga mata. Sunod-sunod akong napalunok habang nakatitig kay Patrick. Patrick, hindi ko lang akalain na yayain mo akong magpakasal. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Tanong ko dito. Nginitian naman ako nito at hinalikan sa noo. Of course, Scarlett, dati pa naman siguradong sigurado na ako sa'yo. Ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko at higit sa lahat ikaw lang rin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tugon ito. Hindi ko naman napigilan ang mga luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Niyakap naman ako kagad ni Patrick at hinagod-hagod ang aking likuran. Pat, thank you sa lahat ng ginawa mong kabutihan at pagmamahal mo dahil palagi kang nandyan na handang umalalay sa akin. Salamat din sa pagtulong mo sa family ko, tatanawin kong utang na loob iyon, Patrick. Saad ko dito. Ngumiti lang naman ito sa akin. Basta sweetie, gagawin ko ang lahat upang mapasaya lang kita. Invited ang lahat ng mga mahal mo sa buhay sa kasal natin at ako ang bahala sa pagpunta nila dito. Sasabihin ko na rin sa side ng aking family kung kailan ang kasal natin. Masayang wika nito habang pinipisil nito ang aking kamay. Tumango naman ako dito at niyakap ito ng mahigpit. Ngayon ko napatunayan na hahantong sa kasalan ng isang relasyon kapag tunay talaga kayong nagmamahalan sa isa't isa. Dahil ang relasyon ay bunga ng pagmamahalan ng dalawang tao at tunay na nag-iibigan. Kung saan ang isa't isa ay alagaan at kayang ipaglaban ang kanilang nararamdaman.